magandang umaga, Bayang Pilipinas. Ito po ay napakasaysayang araw dahil ngayong araw ay ginugunita natin ang maraming events during the People Power Revolution of 1986 na dapat hindi natin makalimutan. Ay masasaksihan po natin ang flag raising at ang salubungan ng bahagi ng selebrasyon nga po ng ika-27 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na alam po natin naganap noong 1986. Ako po siyempre si Attorney Mark Castrodes at kasama ko maghahatid sa inyo ng mga kaganapan dito ay si Miss Vivian Gulia. Good morning, Vivian. Good morning, Mark, at magandang umaga sa mga sumusubaybay ng mga kaganapan dito sa People Power Monument. Maya-maya lamang makakasama natin walang iba kundi si Pangulong Benigno S. Aquino III para pangunahan ang mga kaganapan dito sa EDSA. Oo, Vivian, napakaraming ang magaganap dito at para malaman natin, simulan na po agad natin na intindihin ang kaganapan sa umagang ito. We are joined by EDSA People Power Commission Commissioner Anton Marie Lim. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Sir, ang atin pong tema ngayon ay Pilipinas, Abot Tanaw. I'm curious po, how did we arrive at this theme? Kasi po, I'm of the impression na 27 years ago po ay nakamit na natin ang Pilipinas na gusto po nating puntan. Well, yun sana ang dapat, di ba? But so many things happened along the way. There were missteps, miscues. But you know, as long as sabi nga na isang shirt nakita ko, habang may Pilipino, may pag-asa. And we've been through a lot, and at the end parang we're on the tunnel and there's light at the end of it. So abot tanaw na talaga with all the reforms that being generated by our President. Commissioner, itong mga activities sa araw na ito, how will this symbolize yung ating paniniwala na abot tanaw na nga? Ano ba magaganap? Well, for the first time, there will be a nationwide celebration. Ang dami namin na-establish na EDSA People Power Commission provincial councils. So they're spearheading the celebration together with the local government units and of course with the respective military counterparts in the area. Napakaganda nung nationwide organizing, Vivian, dahil marami na nagsasabi mga kritiko during that time na yung EDSA sa Manila lang naman yan, hindi naman kasi may kasama yung mga taga-ARMM, mga taga-Zamboanga at yung mga taga-malayong lugar. Ano ang response ng mga inurgisan yung power groups nationwide? Actually, we were very surprised when we went to the provinces. They were telling us, at the time na nangyayari dito sa Manila yung EDSA, they were having their own gathering. And they felt slighted. How come they were not recognized by everyone because they put their life at stake also during those times. So maganda ngayon that we're working together to recognize everyone. And EDSA is not about ousting dictators. It's about working together for a common goal. And yung spirit of salubungan is really critical. I think that's really what EDSA is all about. Oo. Sir, gaano po ka-significant yung mga aral na natutunan natin sa EDSA ngayong panahon po na to? Well, nothing is impossible to everybody get their act together. And I think that's really what EDSA symbolizes, yung spirit of bayanihan. Actually, nandyan na yung bayanihan sa culture natin. It took an EDSA to bring it out again. And we hope that this will continue forever para our progress will be hastened. Yung Vivian, yung bayanihan na na-imagine ng ating mga ay yung pagbuhat ng bahay. Itong bayanihan na EDSA version ay posibleng yung pagkapit-bisig to confront the tanks. Yung salubungan po ba will reenact that, Commissioner? Yes, actually lahat ng yung mga sabi nila, yung mga importante sa EDSA, gaganapin ngayon, and this will be replicated nationwide. So like in Zamboanga City, which is being covered live, they'll have their own salubungan also. May mga tangke din sila na there'll be a meeting of the military, the religious, so it's just symbolizes of different sectors of society coming together towards nation building. Bari simultaneous po itong reenactment sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Yes, there are areas like in sa Bicol region, they did their salubungan earlier. But again, the spirit of salubungan, yung military, yung religious, yung youth, yung business coming together for a common goal, nandun pa rin. So, nationwide. Commissioner, meron po bang mga participants during the original salubungan na sasama sa salubungan ngayong umaga?
Meron po, we'll have si former Senator Butch. And I was also part of that. We were still in college then, and that's why this is very special for all of us. Ayan. Bakit po kayo pumunta? Now, talking about the experience of the commissioner, bakit kayo pumunta during that time, risking your lives, at sinong naghikayat sa inyong pumunta? Well, I was a student at UP Diliman, and we know how enlightened the students there because of the USC chairman who ang dami namin alternative classes which started when Senator Aquino was assassinated. So, at the time EDSA 27 happened, parang hinug na eh. Parang it was an avenue for us to express what we felt at that moment. Alright. Commissioner, aside from the salubungan po, ano pa po yung iba nating aktibidades ngayong araw? Well, we have a children's party that will be hosted by the President at the Malacanang grounds. Children's party? Yes, ito yung mga favorite. We know how close the President is with the children. But this one is for the street kids and the mga orphans. So this will be a very, very nice event. And may mga sila that volunteered to take care of the kids also. So may storytelling 1,000 po. kids. Meron yan. It's not only a party na may mga cakes o mga ganyan. They'll be told the story of EDSA also because it should never be really forgotten. That's right. Isang bahagi, Vivian, nung EDSA People Power Revolution in 1986 ay yung musika. Music. We can distinctly remember some songs that came from that period. Gagawa din po ba ng mga bagong kanta? Dahil abot tanaw na nga po, meron po bang kabahaging mga arts and music ang ating programa ngayon? I don't think you can take music out of the Filipino. Nandyan, bahagi talaga yan kahit sa anong okasyon. Pati nga sa mga binyag, pati sa burol, meron talaga kumakanta. And si Commissioner Ogie Alcacid have a very nice song which everybody can enjoy later on. Nako, antabayanan talaga natin yung Antabayanan musika natin yan yan. nagawa ni ETTC Commissioner Ogie Alcacid. At Commissioner Lim, thank you very maraming much, salamat po. Commissioner. Thank you. Okay, yan po, nakwento po ni Lim ang ating mga kaganapan, Vivian. There's music, there's salubungan, at sa ating screens ngayon, Vivian, nakikita na po natin si si former President Fidel V. Ramos. Of course, we know him to be one of the heroes of EDSA. Kasama niya po si Ginoong Bam Aquino at aasahan nating sasama nga po siya sa magiging activity sa araw na ito. Alam mo, Mark, nakikita ko na rin dito si Defense Secretary Voltaire Gasmin, Vice President Jejo Marbinay, House Speaker Feliciano Belmonte, Senate Majority Leader Soto, Senators Chufisto Gingona III, Gregorio Honasan II, and Senator Franklin Drilon. Napakaganda yung nabanggit ni Commissioner Lim, Vivian, dahil i-reenact yung salubungan, and there will be people who were part of the 86 revolution, and there are those who were not there. Kagaya po na nakikita natin sa ating screens ngayon, former President Ramos, kasama po si Ginoong Bam Aquino. Si Bam was still a baby, was still a little boy when EDSA happened in 86. Former President Ramos, nariyan na po, syempre hero. Pero ngayon, nagsasama-sama na. At syempre, parang talaga natin yung aspirations natin during 1986 EDSA Revolution. Alam mo, I think mahalaga talaga tong reenactment para hindi makalimutan yung mga aral ng EDSA. Especially para sa mga kabataan. Kasi ako, hindi pa ako buhay noon. Pero dahil dito sa reenactment na ito, parang masasariwa yung diwa ng EDSA. That's right. And ito is an opportunity for our kids, for the parents to tell the story of EDSA. Kaya para sa mga ngayon lang nag-tune in sa kanilang mga television sets, meron pong magaganap na reenactment ng salubungan. So kung kayo po ay magulang, dalhin nyo na po yung inyong mga anak. Kaya po nag-declare ang ating Pangulo, Vivian, na walang pasok, para nga po maintindihan ng ating mga kabataan ang significance ng EDSA Revolution noong 86. Pero paalala ko lang, Mark, wala mang pasok ang mga mag-aaral ngayon. Yung mga opisina ay may pasok pa rin. At saka yung pagbubukas ng Malacanang mamaya, I think significant yun. Yes. Kasi noong 1986, binuksan yung Malacanang sa mga tao after 20 years na hindi ito naging bukas sa publiko. Yes, at napakaganda din na magaganap nga yung children's parties nga ngayong merong children's party na magaganap doon sa Malacanang at magaganap din po itong salubungan nga dito sa
EDSA People Power Monument dito sa EDSA. Yung let's run through some of the activities that will be happening today, Vivian. Yes. So mamaya magkakaroon tayo ng salubungan, yung mga militar at yung mga members of the PNP magmamarcha mula sa entrance ng AFP National Headquarters at PNP National Headquarters sa Camp Crame patungo dito sa People Power Monument. Oo, in fact, bago mag alas 8 ng umaga, inaasahan po nating darating na po ang Pangulong Aquino at pangungunahan niya po yung pagtaas ng bandila. Mabuhay ang Pilipinas, we will be raising the flag. Kasama po ni President Aquino ay si Vice President Jejomar Binay, former President Fidel V. Ramos at yung panunumpa sa Watawat ay pangungunahan po ni EPPC Commissioner Cesar Sarino at itataas din ang sagisag ng Metro Manila Development Authority or MMDA sa pangunguna ni MMDA Francis Tolentino. Ang People Power Flag sa pangunguna na Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na siya ring chairman ng EDSA People Power Commission at ng Metro Manila Local Government na pangungunahan ng 16 na alkalde ng Metro Manila. Napakagandang symbol din yun, Vivian, dahil yung mga cities in Metro Manila ay nakaisa din during EDSA People Power. Tama yan, no? Pati sa ecumenical prayer makikita natin ang pagkakaisa dahil pangungunahan ito hindi lang ng leader ng Catholic Church kundi maging leader ng iba't ibang relihiyon katulad ng Muslim. Meron silang representative dito na si Nena Balindong at pangungunahan din yan ni Bishop Efraim Tendero ng Philippine Council of Evangelical Churches at Father Arnold Abelardo S.J. Kasama rin si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP Representative Father Caloy Reyes. Gaya nga ng nabanggit ni Commissioner Lim kanina, hindi lamang Metro Manila at nagulat nga sila na yung buong bansa po talaga ay they feel part of what happened in EDSA in 1986. At tama ka, hindi lamang mga Katoliko, although prominent na nakikita natin yung mga nuns, led the way in blocking those military tanks. Pero tama ka, yung mga Muslim, yung iba pa mga relihiyon, we're all there, we're all praying, we're all on bended knees praying for a bloodless resolution of that event in EDSA in 86. Oh, at pinagbigyan naman tayo ng Diyos, ano, Oh, isang yes. mirakulong Oh, yes. itinuturing itong people power, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kasi wala talagang dugo na dumanak sa EDSA. Prayers lang at nagdala lang sila ng mga bulaklak at mga imahe ni Virgin Mary at nagtagumpay nga ang kanilang At revolusyon. ang maganda doon, Vivian, hindi lamang ang Pilipinas ang nagbenepisyo doon sa bloodless revolt natin because history would tell us that after the EDSA bloodless revolution, sunod-sunod yon sa buong mundo. Sumunod na po yung ibang mundo at marami din pong nangyaring pagbabago para sa demokrasya because of the model that we showed during the EDSA 86 revolution na napakaganda nga po. Talagang shining moment itong EDSA Revolution para sa atin kasi imagine 2 milyong katao Oh, yes. ang nag-mobilize sa EDSA para ipaglaban ang demokrasya at ang Buhay kalaban ay tangke, buhay kalaban ay mga baril. Pero hindi po natakot ang Pilipino. At siguro nabanggit ng isang historian, Vivian, na what keeps the Filipino strong is its faith. Nakita natin yon and its song or yung ating musika. Natanong nga po natin si Commissioner Lim kanina kung meron pong musika at nabanggit niya you can never take out music out of the Filipino. In fact, ngayong umaga ay pangungunahan ni EPPC Commissioner Ogie Alcacid at Noel Cabangon ang pag-awit ng Bagong Pilipinas at magkakaroon din signing sa commitment wall para sa Pledge of Commitment. Excited tayo dito sa Bagong Pilipinas dahil yung kanta na Magkaisa, napaka-80s ng tono nun. Titingnan po natin kung makabago na ba itong ginawang tono ni Ginoong Alcacid at ni Gon Cobangon para dito sa Bagong Pilipinas. Nako, exciting yung bagong kanta na yun. Naantabayanan talaga natin yan, ano. At saka mamaya, dun sa gaganaping salubungan, iaakyat itong imahe ni Fatima dito sa monument. Okay. Ding magaganap na commitment signing ng commitment wall para sa Pledge of Commitment. At yan po ay pipirmahan ng marami po sa ating mga leaders. Siyempre, kasama na rin po yung ating makikibahagi dyan, ang ating mga local government leaders, provincial governors, religious representatives, ay dyan din po mga kinatawan ng overseas Filipinos
ng business sector at ng mga kabataan. At kahuli-hulihan, lalagna dyan sa commitment wall, Vivian, ay si Pangulong Aquino mismo, na alam po natin ay pwede natin tawagin si Pangulong Aquino na hero na rin dahil binuwis ng pamilya nila eh. Their entire family sacrificed to achieve the gains of EDSA. Oo, isang malaking sakripisyo talaga yun kasi yung nakwento nga ng kanyang pumanaw na ina na si former President Cory Aquino na talagang noong una natakot siya na maging Pangulo ng Pilipinas, pero dahil kahilingan ito ng maraming Pilipino, talagang sumigil na rin siya at kumandidato na rin siya para maging Pangulo. Sa totoo lang, Vivian, marami sa ating mga kababayan, pag napapanood yung documentary about Ninoy, about Cory, parang tataka sila, how can a woman allow her husband to leave the safety of America, go back to the Philippines, and talagang be exposed to so much risk na posible naman talagang ma-assassinate siya. And yet, they willingly gave him for the cause of democracy. Kaya hindi lamang po talaga si Presidente Ninoy, si former Senator Ninoy, pati na rin po si Cory, pati na rin po yung magkakapatid na mga Aquino dahil parang inalay nila yung kanilang tatay para sa demokrasya. Oo, nais ko rin banggitin na hindi lang dito sa Metro Manila magaganap ang salubungan. Meron din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas katulad ng Virac, Zamboanga at Dumaguete. At panoorin po natin itong content clip na ating nakuha from the Zamboanga celebration. Ito yung sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga City. Ayaw. Makikita natin na suot nila ang kulay ng bandila ng Pilipinas. Merong pula, yellow asul, ribbons at din. yellow ribbons, yellow balloons. Balloons shaped as ribbons. Correct. At saka ang daming tao, talagang hanggang ngayon ay nire-reminisce pa rin ang mga natutunan sa EDSA. At kung alam po natin ang ating geography, Vivian, yung Zamboanga ay nasa Region 9. At napakalayo na po yan mula sa Metro Manila. If you travel by plane, it's more than an hour and 30 minutes at malapit na po yan sa Jolo, malapit na po yan sa Tawi-Tawi. In fact, if you want to go to Jolo at Tawi-Tawi, you have to go through Zamboanga City at napakalayo po talaga niyan. Alam mo, isa rin sa highlights ng selebrasyon natin ngayon ay ang pagpirma nitong Human Rights Violations, Victims Reparation, and Recognition Act of 2013. Pwede natin tawagin itong, Vivian, yung putting our money where our mouth is. Yep. Kasi ibig sabihin nun, where your treasure is, there your heart will be also. Yun ang sabi po sa Biblia. Na ibig sabihin, kapag nag-invest yung ating pamahalaan to repair the damage of martial law at bigyang reparation or bigyang pera, compensation yung lahat ng biktima ng human rights violations during that period, ibig sabihin binibigyan natin ng supreme value yung ginawa nilang pagsakripisyo dahil hindi lamang yung EDSA because parang that's a culmination lang of what happened during that period. Correct. Itong reparation na to, manggagaling ito sa ill-gotten wealth ni Marcos na nasa Swiss bank. Pero alam mo, nag-rule ang Supreme Court, diba, in favor of the Philippine government na ipamigay itong 10 bilyong piso na to sa mga biktima ng martial law. That's right. Kaya nga, nagdadasal po tayo ng maayos na distribution nito at mukhang government is really preparing all the systems para po maayos yung pag-distribute nitong mga benepisyong ito. At napakaganda nga pong maisip natin ngayon yung mga biktima. These are what you call the unsung heroes, Vivian. Ito yung mga hindi mo nakita, bigla na lang nawala, pero naging kabahagi ng massive movement against the dictatorship that has led into the bloodless revolution. Pero alam mo, hindi na sila magiging unsung heroes with the HRVV. Alam mo kung bakit? Kasi magkakaroon ng komisyon ang HRVV kung saan ang komisyon na to will come up with the role of human rights victims na ipapaskill sa mga website at mga mahalagang lugar para mapaalala sa ating mga kabataan kung sino-sino ba yung mga nagsakripisyo para sa demokrasyang natatamasa nila At ngayon. napakaganda nitong mensahe para sa babayan because what makes a country great are not the big things that you see on television but the small acts that you don't see in each community, in each office, in each home. Yun po yung makikita natin. At kung mabibigyang halaga nga yung mga nagsakripisyo ng buhay nila na hindi naman nakita ng marami, magbibigyan natin ng mensahe yung ating mga kababayan na just do your job where you are and it will benefit the country. Isang feature din itong HRVV yung pagtuturo ng mga violence at yung mga human rights violations na na-commit nung time ni Marcos sa ating mga kabataan, sa schools, secondary, elementary,
and tertiary education. Nakikita natin sa ating screen, Vivian, si Madam Maria Montelibano is part of the EDSA People Power Commission at nakita din natin yung ilan sa ating mga local government leaders. Okay? Okay, ating i-replay ay meron Wreath po tayo- laying, Oo, yung wreath laying sa at fun events. Pagkatapos po nito, papanoorin po natin itong wreath laying sa Rizal Monument, Oo, sa nangyari. Soloneta. I think yung nangyari yan kahapon, ano? Ayan po yung wreath laying sa Luneta. Sa libingan ng mga bayani po pala. I'm sorry, oo. Naganap ito sa libingan ng mga bayani nito nakaraang weekend. Oo, at pinangunahan ito ni former President Fidel V. Ramos. Oo, at hindi lang po kasi ngayong araw yung Mga celebration, kaganapan, yung oo. celebration. This has gone on for several days at isa nga po yung wreath laying na yan napapanood natin sa libingan ng mga bayani. Oo, kasi itong wreath laying na to significant to dahil parang kinikilala natin yung mga namatay noong panahon ng EDSA, ng martial law. At yung nanguna niyang wreath laying na yan ay yung isa sa heroes ng EDSA People Power na si former President Fidel V. Ramos. At meron din tayong naganap na napakagandang Run for Juan. It's a run for good governance. Kasi usong-uso ngayon yung running, nagra-run ka ba? So hindi lang ikaw nagpapagod, but you're doing it for a cause. At ito yung naganap, inorganisa ito ng iba't ibang medical schools at iba't ibang bansa tulad ng Ateneo de Manila University, University of the Philippines at University of Santo Tomas. Kasama din po yung De La Salle University at sino pa ba? University of Santo I think Tomas. 13 medical schools ang nag-participate dyan sa event na yan. At para sa may mga runners na nagpinta ng kanilang mga mukha Correct, ng mga colors ng Philippines, para simbolo nga po yan ng, ayan, napapanood natin yung some of the clips from that run, maagang-maaga, they ran for a cause. Oo. At Itong parang, yes, Vivian? Oo, itong pagtakbo na to, I think pagpapakita rin to ng commitment nila sa pakikiisa to uphold the lessons ng EDSA Revolution. Tama yun. And nakita po natin yung marker 21K. At ako, I'm really hoping na itong tinatawag nating bullish run, itong ating paglago ng ating ekonomiya ay mahaba at hindi lamang yung maikling spurt, hindi lamang siya sprint. We're hoping that the increase in the stock market, increase in our GDP, increase in so many of the economic indices ay maging 42K run or maging marathon na mahabang-mahaba siya para maramdaman po talaga ng ating mga kababayan. Oo, mamaya rin ay mayroon tayong mga pararangalan bilang Spirit of EDSA awardees. Oo. Kabilang dyan, itong si Ronald Gadayan, 28 years old. Isa siyang janitor sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 for 2 years at alam mo ba na nagsoli siya ng 600,000 pesos cash at iba pang valuables na pagmamayari ng isang businessman. Ayan po. Isa pa po ay si Jaime Cabilio Mayor. He's a 48-year-old Filipino. He's a Luneta coachman. Siya po yung nagmamaneho ng coach na umiikot sa Luneta at sinolid niya po yung wallet which contained 4,000 euros sa isang French tourist dahil napakahalaga nung pagiging honest. Yung hindi nanggugulang, hindi naloloko. Nakakatuwa yung mga ganyang balita, especially isang foreigner pa ang involved dyan na siya yung nawalan at sinulian ng kanyang pera. This only shows the world na dito sa Pilipinas, yung mga Pilipino ay talagang honest. Kaya mawiwili sila na pumunta dito sa Pilipinas. If you look at yung nature ng panggugulang or yung hindi pagsoli ng pera, pwede mo masabi parang diktadurya din yun . Parang you stayed beyond your term, you got the funds of government, hindi mo isinoli yung posisyon, hindi mo isinoli yung pera ng bayan. So parang ganun din yun. So kaya po siguro natin pinaparangalan itong mga kababayan nating ito dahil ito yung parang proof that we're living lives na hindi kagaya nung dictatorship. Oo. So, ibig sabihin pala nito na yung qualities ng isang diktador hindi lang sa leader makikita, kundi sa mga mamamayang katulad natin. Pwede tayo maging diktador. Oo. At sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay ay maaaring sa atin magsimula ang pagbabago. At pwede rin sa atin magsimula yung masama. Buti na lang, itong 13-year-old boy na si Kez Valdez ay taga Cavite, Vivian, He's the 2012 International Children's Peace
Prize awardee at natulungan niya po ay 10,000 Filipino children who were born victims of abuse, violence, and child labor. Bata yun. Bata pa lang, pero bayani na. Bayani na, oo. At yun po yung, ito nga yung isa din sa mga tumutulong kahit na walang nabibigyan. Huli na lamang nung nabigyan na siya ng recognition. Naka 10,000 beneficiaries na yung kanyang tulong. Nakakatuwa, no? Sana magsilbi itong model sa ating mga kababayan, especially yung mga matatanda na bata pa lang ito, pero tumutulong na at 10,000 kabataan ang kanyang natulungan. At sunod, Vivian, ay isang awardee din ay si June Keithley. Siguro sa mga hindi pa po buhay, kagaya po ni Vivian, bata pa lang, si Miss June Keithley, nung sinara na po yung ating mga media networks during that time, si Ginang June Keithley ay tinuloy niya po yung pag-broadcast through an underground facility at tuloy-tuloy po niya over Radio Veritas, tuloy-tuloy po yung pag-broadcast ni June Keithley. Kaya nalaman ng taong bayan all the way down to Mindanao yung mga nagaganap dito sa Manila. O tinatawag yung underground radio station na yan na Radyo Bandido sa Radyo Veritas to, no? At kasama niya na nag-organize niyan ay si Father James Reuters. Okay. Si Father James Reuters ay isa rin sa ating awardees ngayong araw. Ipinanganak siya noong May 21, 1916 at namatay noong December 31, 2012. Isa siyang theater writer, director, and producer at founder of the Philippine chapter of the Jesuits engaged in social communications or JESCO. Oo, ito si Father Reuter, hindi Pilipino. Oo. Si Father Reuter ay isang American Jesuit na nandito nga po sa Pilipinas, and during that period na itong Radyo Bandido, nabanggit mo Vivian, ay they risked their lives dahil syempre they were hunting down people who were part of the effort to keep the hope alive. At kasi ito yung nagtatawag ng mga tao din, Vivian, na para mag-mass around the heroes of EDSA para idepensa. Sila yung mga nanawagan sa mga tao noong 1986 na pumunta sa EDSA, mag-mobilize at ipaglaban ang kanilang karapatan. Kaya naman, itong si Father Reuters noong 1984, ginawaran siya ng Honorary Citizen of the Republic of the Philippines. Yes, oo. Kung nandito po kayo, mapalag po kami ni Vivian, nandito po kami sa EDSA People Power Monument. Mala fiesta na po yung atmosphere dito. Nakikita po natin yung honor guards. Nariyan po, they're prepared to do their duty. Naghahanda na rin po yung flags. Napapanood po natin sa ating kausap po ni former President Ramos, si si MMDA General Manager at si Ginang Maria Montelibano. They're all ready to go and preparing to celebrate the 27th anniversary of the People Power Revolution. Marami nga dito sa People Power Monument, Mark, nakadilaw kasi ito yung kulay noon ng laban ng mga tao sa diktatorya. Oo, ang People Power Revolution ay isang himagsikan. It's really a revolt Oo. Kasi maalala natin, during that period, Vivian, there was a government. May presidente, may vice-presidente, and itong EDS nangyari doon, people massed and people gathered to bring down its own government. Oo. So ito yung sa aming mga abogado, tinatawag nating extra constitutional means. Ibig sabihin, the power resides in the people at talagang nagdesisyon ang taong bayan to intervene na baguhin yung kanyang destiny, baguhin yung kanyang future sa pamamagitan ng isang bloodless revolt na napakagaling. O revolt man ito, nabanggit mo nga isa itong bloodless revolt. Ibig sabihin yung mga sundalo natin, hindi sila nag-resolve sa pambobomba, sa pamamaril, at talagang prayers lang at rosaryo ang ibinigay nila sa mga sundalo para palambutin yung puso nila. Naalala mo yung marami sa ating images na napapanood natin, yung inaabutan ng rosas, inaabutan ng bulaklak, inaabutan ng rosaryo, yung mga sundalo para hindi po sila magpaputok. Kaya siguro bilang Pilipino din, hindi mo makakuha yung energy or the will to obey that bad order to just attack and kill people. Oo, at kaugnay niyan, meron tayong makakapanayam ngayong araw na isang martial law survivor at siya si Ginoong Bonifacio Ilagan. Oo, si Ginoong Bonifacio Ilagan will also be delivering a speech later on behalf of maybe the martial law survivors. At magandang umaga po, Ginoong Ilagan. Magandang umaga naman po. Gaano Yes, po sir. kayo kasaya na mukhang tanaw na po natin yung gains na pinaglaban nyo during the EDSA Revolution? Mahabang pakikibaka ito mismong batas na ito ay mahigit isang dekada
ang aming ipinaglaban para magtagumpay. So ibig sabihin talagang kailangang makipaglaban para makamit yung layunin para sa ating bayan. Sir, how do you feel? Finally, pipirmahan na po itong batas para po makompensate yung mga victims ng martial law. Siyempre tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa kami dahil finally may recognition sa mga kababayan natin na nakibaka nung panahon ng diktadura. Ginoong Ilagan, ano po ang inyong na-experience during the martial law? Very briefly na lang po, baka mahaba po kasi. Mahabang istorya. Anyway, ako ay naaresto noong 1974 at mahigit 2 taon na nakulong. Sa panahon ng aking pagkakakulong, nakaranas ako ng iba't ibang forma ng torture. Okay. So may kapatid din ako na dinukot noong 1977 at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Opo. Sir, ano po yung mga aral po nung panahon po ng martial law na sa tingin niyo po hanggang ngayon po applicable? Well, I mentioned kanina, ang aral talaga, ang kalayaan, ang demokrasya, ang katarungan ay ipinakikipaglaban. Hindi ito isinisilbi sa isang silver platter. Ito po bang halaga na matatanggap ng mga victims? You think this will be enough to parang ma-soothe yung kanilang pain? Lalo na po sa mga nawalan ng tatay, nawalan ng nanay. Sa katunayan ay hindi. Katunayan, marami sa amin nagsasabi, hindi matutumbasan ng pera. So yung pera ay bonus na lang yan eh. Kasi buhay ang aming ginamit dito. Pero let's face it, marami sa amin ay walang social security, matanda na, hindi nag-develop ng kanilang karir. So yung kaunting halagang tatanggapin nila ay malaking tulong sa nalalabing taon ng kanilang buhay. Pero sa tingin niyo ba, sir, worth it yung pong ipinaglaban ninyo noong panahon na yun? Anything for our country, worth it. Ito pong ating mga kababayan ngayon, sir, na hindi na po na-experience yung EDSA. Sa tingin niyo po ba, whether before your generation, during your generation, after your generation, meron ang Pilipino what it takes to really fight for freedom and suffer for it? I think so. Pero sabi nga, vigilance ang katumbas ng kalayaan. Ibig sabihin, kailangan patuloy yung pagtiyak natin na ang henerasyon sa henerasyon ng mga Pilipino ay mulat sa nangyayari at mulat sa kanilang responsibilidad bilang mga mamamayan. Sir, I'm curious lang, no? Nung time po ba na yun, natakot po ba kayo? Paano po ba? May takot. Pero ewan ko, siguro bahagi ng kabataan. Bagaman may takot, ang mas nanaig ay yung pangangailangan talagang sumama sa kilusan para sa kalayaan at demokrasya. Ano naman po yung naging reaksyon ng pamilya nyo nung sumama kayo? Ay siyempre, ayaw nila. Ang nanay at tatay ko ay pinilit akong pigilin, pero naipaliwanag ko naman sa kanila at sa kabutihan, naunawaan naman nila. Sir, noong 1986 EDSA Revolution, nung nag-gather na yung mga tao dito sa EDSA, nasaan po kayo at ano po yung naramdaman nyo during that time? Nandito rin ako. Nandito rin ako. At nakakatuwa sapagkat kitang-kita yung aming unti-unting ipinunla mula nung late 60s sa kabuuan ng 70s ay nagbunga. Sir, ano po yung mga emosyon na nararamdaman nyo tuwing ganitong pong panahon na kino-commemorate po ang EDSA? Bumabalik po ba sa inyo yung mga pangyayari nung araw? Bumabalik at ako ay umaasa na sana hindi lang 1-2 araw sa isang taon. Sana ito ay maging continuing na selebrasyon ng ating pagsisikap bilang isang bansa. Sir, yung kayo po ay nandito sa EDSA at nandiyan na po yung mga tangke, nandiyan na po yung mga sundalo. Meron po ba kayong na talagang iputok nila yung kanilang mga baril at paandarin nila at sagasaan nila yung mga tao dahil yung sa kanilang mga tangke? Alam mo, curiously, nawala yung takot. Kasi marami kami eh. So ang pakiramdam ko ay hindi na bale. Kung mangyari ang mangyari, marami naman kami. Talagang mayroong lakas at tapang sa number, sa dami. So handa kayong mamatay nung panahon na yun, sir, basta kasama ninyo yung mga kapwa ninyo Pilipino? In all honesty and humility, oo. Sir, nung umalis na po si former President Marcos at nung narinig ninyo, ano po yung naramdaman nyo during that time? I cried. Umiyak ako sapagkat hindi ko masakyan na totoo ang lahat. Sir, dito po sa bago pong batas, ituturo daw po yung mga violence na na-commit po nung panahon ni Marcos. Sa tingin niyo po ba tama ito? Ang bagong batas? Oo naman. Ito ay testimonya na yung ipinaglaban namin ay makatarungan at dapat. At ang trahedya nga, kung ito'y makalimutan, mahirap. Kasi dapat matuto tayo continuously sa aral ng kasaysayan. Sir, sa inyong experience po ba during that period,
meron pong ibang relihiyon at meron pong ibang mga regions ang nakisama at hindi lamang sa Metro Manila. Yes, yes. It cut across social classes, it cut across religions, lahat talaga. Walang boundaries kumbaga ang pagiging Pilipino nung panahon na yon. Sir, bilang isa po sa mga nakiisa noong panahon na yon, ano po yung mga ikinikwento ninyo sa mga anak ninyo, sa mga apo po ninyo na version ng EDSA? Siyempre, yung aking personal na karanasan at yung aking insights, yun lang ang pinaka-direct na magagawa ko upang sa aking pamilya, sa aking angkan, ay magpatuloy yung tradisyon. Sir, nasasabi po ng ilang mga eksperto nag-aanalisa sa ating bansa na kaya hindi daw po tayo nagbuklod-buklod because we don't have a common experience as a nation that could galvanize unity and unite the nation. Pwede po bang masabi na EDSA People Power 86 na yon at dapat yun ang magbuklod-buklod sa atin? Alam mo, tama yon. Bilang isang, as a people, ang ginawa sa atin, divide and rule eh. Ano? Tayo ay pinagharian at pinilit na ipaunawa na hiwa-hiwa. For once, yung EDSA demonstrated na kaya natin to rise above the divisions. Maraming salamat po, sir. Mr. Bonnie Ilagan. Aabangan po namin yung inyong speech maya-maya lamang at salamat sa inyong serbisyo sa atin. Maraming salamat po. Okay. Vivian, ang susunod nating magiging makakapanayam ay siya po ay talagang ito hanga-hanga ako dahil she has stayed the course of peace at talagang pinaglaban niya at ang napakaganda po pala nito ay hindi lamang yung kanyang partisipasyon dito sa pakikipaglaban for peace nitong Against the Moros, pero even during the EDSA revolution ay meron na rin siyang role during that period. Let's welcome Secretary Ging Delas. Magandang umaga Magandang po. umaga po, ma'am. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Magandang araw ito na atin pinagdiriwang uli ang anniversary ng EDSA People Power. Ma'am, ano po yung naging role niyo po nung panahon ng EDSA? Actually, nandito ako. I slept here several nights dito sa EDSA. I think particularly this corner. Dahil nga yung pananawagan noon, nung nanawagan na si Cardinal Sin. So we were in fact having a seminar at that time in Antipolo, but every evening we would come here. My husband and me with our group para nga yung pagbantay na yon. Itong tema ng ating celebration ngayon, ma'am, ay parang abot tanaw na po at yung mukhang malapit na po nating ma-achieve yung gains. Ano po yung inyong conviction dun sa tema na yon? Talaga bang kaya na po maabot yung ating minimity from EDSA revolution? Well, ang nakikita ko talagang dadadama ng mga mamamayan natin yung pagbabago, no? Yung sinabi ni President Aquino nung he took office at habang nangangampanya nga yung sense ng mga tao maari nang mangarap muli. At para sa akin, sa aking trabaho, no, nasa peace process, talagang relevant, talagang nararamdaman mo, no, dun sa pangyayari nga na nagpirmahan tayo ng framework agreement with the Bangsamoro. Hanggang ngayon, ano pa yan? Yan yung nagdadala ng very positive ngayon doon sa Muslim Mindanao. Ma'am, ano po yung sa tingin ninyo, sa inyong opinion po, ano po ba tong Pilipinas na gusto pa po nating makamit? Well, I think importante doon yung kapayapaan, no? Dahil habang nag-aaway-away among ourselves, ay yung ibang mga goals natin mukhang mahirap makamtan, no? Economic, yung political stability. At siguro we need to recall, no, that in fact yung armed conflict sa Bangsamoro ay talagang tumindi sa ilalim ng martial law. And it has taken now under a very trustworthy leadership na nagkakasundo na now is the time we should heal the wounds. Ma'am, do we owe them an apology, yung ating Muslim brothers, because of the martial law offenses against them? Dahil kung meron tayong reparation effort ngayon, is it also towards them? Meron nga doon sa framework agreement, no, na yung annexes ngayon ay binubuo. Doon sa tinatawag na normalization, yung pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Merong tinatawag na maitatayo na transitional justice body. Na yun talaga titignan yung mga meron ng political settlement, pero alam natin marami doon sa mga sugat
hindi yan matatapos lang through a political settlement. So talagang pag-uusapan, ano ba yung mga nangyari na kailangan talagang magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng pag-uusap, magkaroon ng pag-aayos, baka kailangan ng reparation. Pero lagi-lagi ang sinasabi ni Pangulong Aquino, na Pinoy, na dapat tignan rin ang both sides, no? Definitely hindi hindi mo na mababalikan talaga, hindi mo na babago, no? Pero pwede talaga na if you are going to move forward, kilalanin 'yon. Yes. Kilalanin yung narrative sa nangyari. And start clean. Well, Start afresh. at least no, na hindi pwedeng we cannot just hide that under the rug. At kung mapag-usapan at there will be yung tinatawag na transitional justice, ay yun na yung talagang matatag na fundasyon para sa ating moving forward para dun sa Pilipinas na tanaw na. Para sa ating mga kababayang Muslim ba ma'am, or at least those who have joined the rebellion, yung Jabida Massacre po ba talagang tinitingnan nilang simula or naging hudyat ng kanilang pag-aalsa at pag-organisa? Siyempre yung narrative nito matagal, no, dahil yung pag-annex nga sa kanila under dun sa after the Philippine-American War. Pero talagang ano yun yung nagsiklab, nagpasiklab nung na-expose na si former Senator Ninoy Aquino nga ang nag-expose nung binalak na pag-atake at yung nangyaring kinamatayan ng isang batalyon ng mga Bangsamoro. Ma'am, yung experience po ninyo sa EDSA, bilang nandun po kayo, paano po ito nakatulong sa role nyo ngayon bilang head of the OPAP? Well, kasi yung pagpunta ko noon dito sa EDSA was because yung paglalaban talaga para sa paglalaban talaga para makamit uli yung kalayaan, ano, yung pag-alis ng diktadura, but we knew that was just the first step. We really had to rebuild, no? At mula pa noon, ang isa na at si President Aquino, Cory Aquino, ay numpisahan nga yung nagkaroon siya ng peace talks with the different groups. Unfortunately, hindi pa na puput to closure yung mga yon. So that is part of the legacy that is the mandate of my office. Maraming salamat po, Secretary Ging Deles. God bless you po at sana po ay makamit niyo po talaga inyong mga pinaghihirapang para sa kapayapaan. Maraming salamat po. Para sa ating lahat. Okay. In a few minutes, Vivian, darating na po yung ating Pangulo at magsisimula na pong formal ang mga kaganapan dito sa EDSA People Power Monument, dito sa EDSA. Nakikita na po natin yung ating ibang local government leaders. Narito na po yung mayors of the various cities of Metro Manila. Nandito na po, handang-handa na po yung ating honor guards. Handang-handa na po yung ating programa. Oo, handang-handa na sila sa pagdating ni Pangulong Aquino na pangungunahan ang flag raising ceremony. Nakikita na po natin si Executive Secretary Paquito Ochoa. Nariyan po former President Ramos, nabanggit natin po kanina. Si Secretary Paquito Ochoa po pala ang chairman ng EDSA People Power Commission. Nariyan po si Secretary Jose Pardo at iba pa po mga commissioners ng EPPC. Para sa mga kakatutok lang, nandito rin si Defense Secretary Voltaire Gazmin, ang mga senador ng Pilipinas tulad ni na Senate Majority Leader Vicente Soto III, Senators Gregorio Honasan II, Senator Franklin Drilon, and Senator Tefisto Gingona II. Nandyan din, syempre, si Vice President Jejo Marbinay. Right, at pangungunahan po ng ating Pangulo yung flag raising ceremony ngayong umaga at syempre yung signing po ng commitment at pati na rin po yung salubong. Kaya marami po magaganap dito. Reminder ulit sa mga parents, mga magulang, those who just tuned in. Importante po mapanood po ito dahil sa hindi po nakapag-experience or hindi po nakita yung EDSA, maganda po at mapaliwanag natin sa kanila ang significance nung event in 1986. Mahalagang maalala natin ito para hindi na maulit, no, yung mga nangyari noong panahon ng diktatorya noong 1986. Dito, Vivian, kabataan, veteran, ating OFW, lahat ay may role, lahat ay merong recognition at hindi po sila kinordon off. Pwede po silang dumalo dito. Nariyan po nakikita natin sa ating screen yung magdadasal maya-maya lamang. That's Bishop Tindero, he's an evangelical bishop. Yung Muslim din po at meron pa po tayo siyempre from the Catholic Bishops Conference ay magdadasal po dahil sama-sama buong bansa, iba't ibang relihiyon. Talagang makikita natin, no, na dito sa EDSA, hindi na walang partitions, walang
pagkakahiwalay, talagang magkakaisa kahit na ano ang iyong edad, ano ang iyong relihiyon, nagkakaisa sila dito sa EDSA. At nariyan po sa ating screen ngayon, former NYC Chair Bam Aquino, dahil nga po yung role ng kabataan during the EDSA 1986 revolution ay napakalaki. Marami po dun sa 2 milyon, nabanggit mo kanina Vivian, ay mga kabataan. Kaya si Bam ay sumisimbolo din po sa lahat ng mga kabataan na nakilahok during the EDSA revolution na dapat ay patuloy na makilahok sa ating governance, patuloy na makilahok in building this nation. At mamayang may wreath laying sa monumento ni Cory at Ninoy Aquino sa Intramuros, Rojas Boulevard, to be led by Bolsy Aquino. Oo, makakasama nyo maya-maya lamang si Cathy San Gabriel at si Professor Xiao Chua. Sila po ay maghahatid ng event sa Luneta as yung sa Ninoy and Cory Monument dyan sa Intramuros po pala. Yes. Makikita natin sa ating monitor na dumating na ang Aquino sisters. Sina Bolsy Aquino at iba pang mga Sila miyembro ng Pinky Aquino o family. LDL. Yes, oo. At syempre yung this is personal to them. Hindi lamang ito trabaho, hindi lamang ito parang government function. This is something that is personal to them because remember, the Aquino family, marami po mga pamilya na dapat makompensate dahil nawalan po sila ng kanilang mga kamag-anak, nawalan po sila ng kanilang mahal sa buhay. Itong pamilyang ito ay nawalan din po ng kanilang tatay during that period, na kulong, na torture at eventually na assassinate. Pero bilib ako sa kanila, kasi they remain strong kahit nawalan sila ng ama, talagang they stood for the Filipino people. At ito nga po nabanggit na kanina ni Commissioner Lim. May salubungang pambata. Ito, napaka-cute. Salubungang pambata na gaganapin mamayang alas 4 ng hapon sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Dadalohan din yan ni Pangulong Aquino. May 1,000 mga batang inimbitahan ang EDSA People Power Commission para nga po ma-experience ng mga bata itong EDSA, yung mga naganap ng EDSA. Siguro magkukwento yung Pangulo kung ano nga po yung naganap noong 1986. This is so cute dahil ang Pangulo po ay wala po siyang sarili niyang mga anak. Wala po siyang asawa. Pero ito po, ang tatay po siya sa araw na ito ng napakaraming mga bata na magkakaroon po ng photo booth, face painting stations, haircut stations. Ito po ay mga street kids. Ito po yung mga less privileged na mga bata. Hindi po ito yung mga anak ng mga mayayaman dinadala sa Malacanang. Ito po yung mga kababayan natin hindi marahil nakaka-experience itong mga face painting at photo booth. They will enjoy it later sa Malacanang. Orphans yan, Ay, orphans talaga. Malamang, also, kahapon nag-deliver ng speech itong si former President Fidel V. Ramos, at sa kanyang speech, ayon kay Ramos, ipinapakita sa diwa ng EDSA ang paniniwala ng mga Pilipino na ang pagbabago ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mapayapang pagdedesisyon at paggawa. Bilin din niya sa mga kasalukuyang namamahala na naway maipagpatuloy nila ang diwa ng EDSA at sa pamamagitan ng kanilang mga gawain ay makatulong sila sa mga bansa. Kung meron tayong activity for the kids, ito si President Ramos lamang, he's way beyond working age. He's a senior citizen, literally, ng ating bansa. He's a senior statesman ng ating bansa. And yet, he's active, he's there, he's present, he's physically fit, pero he doesn't meddle in the affairs. He keeps himself where he is needed. Napakagaling. Kaya importante yung partisipasyon hindi lamang ng mga bata, pati na rin yung ating mga seniors, not to dictate upon us what we need to do, but to provide guidance, to provide inspiration and wisdom when needed. Alam mo, ipapaalala ko rin sa ating mga manonood na key players din dito sa EDSA, sina Senate President Juan Ponce Enrile at si Senator Gringo Honasan II. At mayroon ngang kinwento si Senator Honasan na nung time daw na yun, wala silang backup plan. Ready sila na pag kanilang pinaplanong attack sa Malacanang, talagang mamamatay sila. At kahanga-hanga ito. Ito, napapanood po natin sa ating screens yung convoy ng ating Pangulo. Parating na po dito sa EDSA People Power Monument. Yan po nakikita nating sasakyan ay lulan po ang ating Pangulong Noynoy Aquino at yung regular po na convoy ng ating Pangulo. Alala po natin, ayaw po ng Presidente na wangwang. So quietly, they arrived here in EDSA People Power Monument. At in a few minutes, magsisimula na po ang ating programa.